Ang sabi niya, the said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential elections, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform assigned by retired soldiers. Ay natural. Ganito po yun. In fact, hindi po natin nakikita na malisyoso yung paglabas ng manifesto after lumabas yung kanyang standing doon sa surveys on the possible candidates sa susunod na presidential election. Dahil nag-aalala itong sektor na to, mga dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. At ang sinasabi nila, sa isang tao na medyo palapit yung career, posibleng ma-elect ng taong bayan, sinasabi namin ito, minamanifest namin ito ng magkaalaman, nang malaman ng taong bayan o ng mga botante ang pagkatao ng isang posibleng magkandidato para sa pagpapresidente. Hindi po nila tinatabo yan at hindi po yan suspicious. Nung nalaman nila na mayroon talagang danger, kumbaga para sa kanila, for lack of a better word, na ma-elect o maging kandidato si Senator Raffy, kailangan ilabas nila ang pagkatao at i-explain kung bakit hindi sila sang-ayon na ganitong tao ay magiging kandidato. Bukod pa doon, hindi rin sila sang-ayon sa actions ni Senator Raffy sa Senado. Magandang gabi po sa inyong lahat. Parang wala na namang comment sa TikTok. Para dun sa mga nanonood sa atin sa TikTok, panoorin niyo po sa ating YouTube or Facebook yung kung hindi po kayo makakomment. Thank you kay Arnel Rosales. Para dun sa mga gusto mag-comment at subukan niya dun sa YouTube o kaya dun sa Facebook. Sa Facebook, we're on Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan, or sa Trixie Cruz Angeles na page. Hindi niyo makikita dun sa personal account. Masyado maraming na-upset. Thank you kay Emj. Thank you kay Arnel. Para dun sa mga pinapadala ninyo. Thank you very much. Kabagnot Ornedo. Team Kabagnot Ornedo. Thank you then very much. Magandang gabi sa mga nanonood sa atin sa Facebook at saka sa YouTube. So, umpisahan na natin. Exciting di ba? So, mayroon pong depensa. A few days ago, ni-report po natin yung manifesto ng ilang mga opisyales, dating opisyales ng Armed Forces of the Philippines. Ang mga ito ay karamihan ng mga graduate ng PMA, pero merong mga ilan doon na hindi. Bukod pa doon, maliwanag ang kanilang pakay para dun sa manifesto, ay kino-call out nila si Senator Raffy Tulfo dahil sa kanyang programa at sa kanyang action bilang senador na parang naitatawid niya yung ginagawa niya dun sa TV program niya doon sa Senado. Ngayon, double check ko lang. Ayun. Sige. Yun po merong nabitin dun sa YouTube. Saglit lang po ha. Ayusin lang po namin yung YouTube namin. Kaloka to. So in the meantime, ano ang opinion ninyo? Kung nabasa nyo man, nandito ilalagay natin sa screen natin yung sagot ni Senator Raffy. Base dun sa sagot niya, italakayin natin kung ano yung mga binabanggit niya dun sa kanyang kasagutan. Hindi ako sang-ayon pa rin pero importante na naririnig natin yung panig niya. Ayan. Alright. Sina-check ko lang Ayan. So, ito nasa screen na yung ating yung statement. Pero basahin pa rin natin. Statement from the Office of Senator Raffy Tulfo. It has come to our office's attention that a spliced video of Senator Idol Raffy Tulfo's program that was aired roughly 4 years ago in 2020 is making the rounds online to deliberately destroy his image. The video involves a deceased member of the Philippine Army. The said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential election, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform as signed by retired soldiers. Masakit isipin na ang kasundaluhan natin ngayon ay nadadawit na rin sa mga isyung pampolitika. Wait, what? Okay.
Marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang, lalo na sa usaping ito na halos mag-4 na taon na ang nakaraan. Malaki ang respeto ni Senator Tulfo sa mga kasundaluhan dahil para sa kaalaman ng lahat, siya ay galing sa angkan ng mga military. Ako din. Ang kanyang ama, so he goes on to say kung sino-sino yung mga relatives niya, yung tatay niya na miyembro ng Philippine Scouts tulad ng tatay ko, na lumaban sa Hapon at nalipat sa PC, na-promote bilang colonel, etc. So puro ano to. Dagdag pa sa kanila ang tiyuhin ni Senator Tulfo na miyembro ng US Armed Forces in the Far East, yung SAPE. At yung yun, na si Staff Sergeant Sabas Tulfo. Sa katunayan, ito ay dumadaloy sa dugo ni Senator Tulfo ang lahi ng mga sundalo dahil din kung bakit nananatiling mataas ang respeto niya sa mga kasundaluhan. So ang sinasabi niya dito muna tayo sa first part ha, na unang-una, nag-start yan, sinasabi niya na spliced yung video. Ngayon, ako mismo, bago tayo gumawa ng komentaryo dito, binasa ko yung buong episode ng Rapid Tulfo in Action na yun. At yung mga naman nagpapakita, halimbawa doon sa TikTok at saka sa Facebook, sa ibang larangan ng social media, sa iba-ibang mga platforms sa social media, nakikita natin na kinuha yung isang portion ng kanyang mga sinabi. Ngunit doon mismo sa ating pahayag, binasa natin, sinulat natin at binasa ng buo ang kanyang sinabi, including yung mga umpisang-umpisa pa lang, although tinanong niya kung bakit niya iniwan yung kanyang kasintahan, kung bakit bin-break off niya yung kasal or hindi niya gustong ituloy yung kasal, tinanong naman siya ni Senator Tulfo, matapos niyang sagutin na, yun nga, marami kami nag-aaway, kinukuha daw ni Ma'am Daisy Ray yung kanyang ATM, hindi pa daw sila kasal at gusto niyang ibigay ito sa kanyang nanay. So ang sagot ni Senator Raffy doon ay, alam mo sir, duwag ka. And then sinabi niya, paano ka, malamang daw kapag nasa encounter, tatakbo siya habang sumisigaw ng mama. O kaya magtatalokbong, magdadasal at hahanapin ng nanay niya. Tapos, sabi ni Sendong, what you read in your post live stream is correct. Mas masakit nga panoorin ng buo. Binuo ko talaga, pinanood ko ng buo. At nakita ko kasi may portion pa doon na nananakot pa sila na maaaring kasuhan or kakasuhan siya ng 2 administratiba doon sa Philippine Army at saka ng unintentional abortion at saka vowsy. Bilang isang litigator, alam natin na although posible yung mga charges na yon, alam din po natin na base dito sa ebidensya at base dun sa facts itself, ito ay simpleng breach of promise to marry. Ang breach of promise to marry po ay isang civil case. At sa civil case na yon, danyos lang po ang maaaring masingil dun sa tao na nag-break off nung kanilang kasal dahil naghanda na yung partner. Pero dito, gusto pa nilang itulak dun sa unintentional abortion at saka vowsy dahil daw na-stress yung babae doon sa pag-break off niya ng kasal. Unang-una, hindi po makakonsider na abuso ang pag-break off sa kasal dahil ito ay nangangailangan ng consent. Wala pong magiging valid na kasal kung mayroon tinatawag tayong vitiated consent o hindi tunay yung pagsasang-ayon ng isang tao sa pagpapasok sa kanilang kasal. So, bukod pa doon, nag-file na ng kasong administratiba si Ma'am Daisy Ray doon sa against dito kay PFC at na-dismiss po ito ng Provo Marshal. Ano yung Provo Marshal? Sila po ang nag-iimbestiga ng mga kaso at pino-forward sa court martial kung sakasakaling i-forward yan sa JAGS for possible court martial kung sakasakaling pasok ito. Ang findings ng Provo Marshal ay hindi po dapat papasok ito sa kasong administratiba dahil nga ito ay simpleng breach of promise to marry. Pero doon sa programa po ni Senator Tulfo, mayroong nakikita tayong parang pananakot, medyo stretch, kumbaga it's a stretch to say na may liability siya para sa unintentional abortion at saka vowsy. Siyempre, ordinaryo mamamayan, kung abogado ang pinreten mo ng kaso, hindi naman po kasi illegal mag-threaten ng kaso. Pero kung abogado o mayroon siyang pagkakataon na makapagkonsulta o sumangguni sa isang abogado, maaaring maabisuhan sana siya na
alam mo, relax ka lang kasi medyo malabo yung mga ganong klaseng kaso. But, ilang araw lang ang nakalipas, napatay na po si Private First Class sa kanyang sa encounter. Or Private First Class. PFC, di ba? Corporal naman ang sinasabi dito. Excuse me, Corporal Canlog. The statement corporal, pero PFC kasi yung nakalagay dun sa statement na isa. Saglit lang, Red. Red? Oh, can you ask for my ice? Thank you. No, the thermoses. Thank you. Sorry. Okay. Hindi lang po ha, mag-block lang tayo ng So, hindi po natin sinasabi na may criminal liability si Senator Tulfo dito. Pero ang sinasabi natin dito ay kahit sabihin pa niyang spliced, hindi po spliced yun. Kasi ang spliced parang ini-insinuate na may isiningit dun sa broadcast or dun sa mga sinabi niya. Wala naman po. Ang meron po ay excerpted ito. May excerpt yun. Baga kinuha, ginrab doon sa kanyang programa. Sabi ni Ma'am Bernardita, ang linaw ng sinabi niya on air nung tinawagan niya ang sundalo, sabi pa duwag ka pala, sabi ng sundalo, pasensya na, nasa critical area ako. Kung ano-ano pa sinabi ni Sir Rapi. Abusado talaga, lalo na kung kumita na ng bilyon. Well, ang mas concern ko nga dito ay yung lack of reasonableness dun sa kanyang interchange with ang tawag niya dito ay Corporal Canlog, pero dun sa isang statement ni PFC. So at any rate, a few days later nga ay pumanaw nga nabaril siya sa encounter. Nasa wish ka sa encounter. So ang second insinuation ni Senator, so hindi po ako sang-ayon dun sa term na ginamit niya na ito ay spliced. Ito po ay excerpted. Meaning, wala pong dinagdag at hindi po prinisinta ng parang clickbait lang or na para magmukhang worse than it actually is. Malinaw yung mga excerpts that are appearing dito sa social media ay di naman gaanong kalayo dun sa original dahil actually yung sinabi niya mas mahaba at sa totoo lang mas masakit kung pinanood mo yung buo. I think that by excerpting yung sinabi niya medyo mas maigi pa kumbaga para sa image kumbaga nakagaan pa dun sa image ni Senator Rapi dahil kung buong-buo yan pinanood mas masakit po. Mararamdaman nyo yung parang how unjust. Ang sabi niya, the said old video suspiciously came out after the release of surveys for the 2028 presidential elections, which afterwards was followed by a manifesto criticizing Senator Tulfo's treatment of men in uniform assigned by retired soldiers. Ay natural. Ganito po yun. In fact, hindi po natin nakikita na malisyoso yung paglabas ng manifesto after lumabas yung kanyang standing doon sa surveys on the possible candidates sa susunod na presidential election. Dahil nag-aalala itong sektor na to, mga dating opisyal ng Armed Forces of the Philippines. At ang sinasabi nila, sa isang tao na medyo palapit yung karir, posibleng ma-elect ng taong bayan, sinasabi namin ito, minamanifest namin ito ng magkaalaman, nang malaman ng taong bayan o ng mga botante ang pagkatao ng isang posibleng magkandidato para sa pagpapresidente. Hindi po nila tinatago yan at hindi po yan suspicious. Nung nalaman nila na mayroon talagang danger, kumbaga para sa kanila, for lack of a better word, na ma-elect o maging kandidato si Senator Rapi, kailangan ilabas nila ang pagkatao at i-explain kung bakit hindi sila sang-ayon na ganitong tao ay magiging kandidato. Bukod pa doon, hindi rin sila sang-ayon sa actions ni Senator Rapi sa Senado. So, ang sinasabi niya, masakit isipin na ang mga kasundaluhan natin ay nadadawit na rin sa isyung pampolitika. Hindi po ito politika. In fact, hindi nga nila sinasabi na they prefer somebody else over Senator Rafi. Hindi po ganon.
They merely concentrated on his actions at ginamit na bilang ehemplo itong si Kando, si PFC Kando. Ang hindi niya masasabi na ay politika lang ito dahil buong tapang na nagpirma ang ating mga dating opisyal ng AFP sa kanilang manifesto. Hindi po ito yung patago, hindi ito simpleng paninira, hindi po. Sinabi nila at backed up naman, sinabi nila ganito ang nangyari at they took offense bilang mga dating opisyales ng AFP. Alam nila na isa sa pinakamasakit at pinakamabigat na paratang ang tawagin kang duwag. So, yun po ay ilang ulit na sinabi doon sa video ni Senator Raffy. Pero para, yan, which is, masakit isipin na nadadawit ang mga kasundaluhan sa issue ng pampolitika, marahil hindi nila alam na sila ay nagagamit lamang. Parang medyo, excuse me, mga opisyalis po itong mga pumirma. In other words, binasa nila yan at alam nila yung konteksto. Parang pinalalabas pa na ginagamit lang kayo para sa kandidatura ng iba. Wala naman pong ganon at wala silang binabanggit na ibang kandidato na posibleng mag-benefit sa kanilang manifesto. Sabi niya, lalo na sa usaping ito na halos mag-aapat na taon na ang nakaraan. Totoo, 2020 pa po yung episode ng Rapid Tulfo in Action na yon. Ngunit wala pa pong, kumbaga, masakit pa rin. At ginagamit lang ito bilang ehemplo. Ang sinasabi ng ating mga former officials sa AFP ay ito isa sa examples ng kanyang attitude, ng kanyang actions, at saka ng kanyang, kumbaga, yung mga masasakit na mga nasasabi in his program. It's just one of them. At nilalabas nila ito dahil hindi naman po nagbago. Bukod pa doon, wala naman din pong apology daw si Senator Raffy sa pamilya ng sundalong namatay. At although, to be fair, tayo lang nagsasabi, to be fair, si Senator Raffy ay nagpahayag ng kanyang pakikiramay sa pamilya ng yumao. Gayunpaman, hindi po ito na-erase. Hindi po na-erase yung pangyayari dito, hindi po na-erase na masyado siyang kumampi doon sa, syempre, breach of promise to marry ito, parang lumalabas na it was wrong for this person na umayaw sa kasal. Wala pong ganun. Pagdating po sa isang kasal, sa isang marriage, kailangan buo ang loob at buo ang consent. Kapag hindi buo ang consent, then alam po natin na nag-aalinlangan yung tao, wala namang divorce dito sa Pilipinas. Sabi ni Ma'am Oseng, for someone who has a penchant for dragging the past to rebuke others publicly, he is not even seeing the irony. Sabi ni Sir Sendong, nag-condolence siya, but that's it. And kinampihan pa din yung nagreklamo. Hindi po mali ang umayaw sa kasal. Hindi po mali ang umurong. At hindi naman po mali yung kanyang na at least bago po yan nangyari, bago po nagkaroon ng kasal, ay umurong na siya. Kaysa naman mag-abandon na siya ng isang asawa. Bukod pa dyan, hindi po ito, how do you call this? Maaaring ipilit, kailangan buo nga ang consent. Sa ibang mga instances, kapag may pilitan, maaaring gamitin ito na basihan para sa annulment. Sabi ni Jel, nag-condolence siya pero nag-double down pa sa statement niya. Sabi niya, hindi porket namatay sa bakbakan, bayani na. Katanghan talaga yung ginawa. Ay, aray ko. We thank you kay Chesters. Wow. Sakit yan. Naramdaman ko yun. Thank you kay Ma'am Melanie. Thank you kay Olive for following. Hi kay Tita Isles, happy birthday. Nanonood yung sa kong kamag-anak. Baka mahiya So, hi po. Thank you kay Sky. Thank you kay Romulo, kay Kuletko, kay Tin Cabagnot Ornedo, kay MJ, kay Arnel Rosales. Yung dami thank you very much. Hi kay Ma'am Jacqueline. Okay, yun. So, yung sakit naman nun, sinabi pa rin pala niya, hindi yata na yun, nahuhuli yun. Sabi ni DM Menz, Tulfo, di lahat ng Pilipino nabibilog mo ang ulo.
madaming nag-iisip ng mga tao na basang-basa ang karakter mo. Isa kang bastos. Di tatapang kung di ka bastusan mo ang ibinibida mo. Sali lang ka na daghan yun. Mong koneksyon, gagamit ka. Okay. We got it. Thank you kay Ma'am Wendy. Thank you kay Chesters. Thank you kay License. Okay. Ito, sabi ni Chippy, sa kasal nga, kahit sa kahuli-hulihang sandali, sinasabi pa ng priest kung buo na talaga ang loob nyo at kung may tumututol. Correct yan. So, ang hindi ko maintindihan nga, hindi naman po ito offense na na kaya pwedeng parusahan ng batas. Ang sinasabi ng batas kapag sa mga instances na ganito, ang liability lang po ay danyos. Babayaran nung umurong yung trahe, kung ano, yung mga pinaghandaan, yung mga ginastos sa pinaghandaan. So, kawawa naman. Sabi ni Vince, mananalo kayo sa pagka-presidente, Senator Tulfo, yun po ay kung dadami pa ang mga botanting bobo. Oops. Sorry po kung ganito ang pananilita ko, but I'm sure deserve nyo to kasi ganito din po ang estilo ng pananilita ninyo, baguhin yung estilo ninyo. So yun talaga yung style niya eh. Kay Mighty Tejero, sabi niya, napanood ko noon yung pagtawag niya sa sundalo, doon ako nag-stop na manood ng programa niya. Marahil matatawag pa akong masyadong pumapanig doon sa pamilya ng sundalo dahil ako din po, tulad ni Senator Rafi, ay anak ng isang military official. Ang father ko ay nag-retire from the Air Force. Matagal po siyang piloto at bago niyan, siya po ay galing sa Philippine Scouts. Tumawid din po siya sa Philippine Constabulary and from there kumuha ng exam na kapasa bilang piloto ng Armed Forces sa AFP. So it was a good career at yung pagdidestino ng tatay ko sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas, lalong-lalo na po sa Mindanao, where we did a lot of growing up, kumbaga. And hindi ko po maisusukli sa Armed Forces ang tulong. Kumbaga, pinalaki ako ng Armed Forces. Malaki ang respeto ko sa mga sundalo at sa mga opisyales natin, retired or in the active service. At ang nanay ko, di tulad siguro ng iba, never siyang umasta as though kapareho niya ang rangko ng tatay ko. Hindi siya nag-uutos ng enlisted men and so on. Tinuruan kami talaga ng respeto. Maging enlisted ka o opisyal ka, you're entitled to our respect dahil po nandun kayo sa profesyon, sa serbisyo. Ang tinatawag nga nila, it's not really a profession, but a service. May tawag doon, di ba? Nagsiservisyo ka kasi sa bayan. Thank you po kay Bodji. Okay. Yes po. Sabi ni John Inanon, may moral turpitude ba ang libel or cyber libel? Meron po. Kung meron, bakit nakatakbo at nanalo ang isang senador? Dahil po, nung nireklamo ito, hindi po na-bring up yung libel case na yon nung nireklamo siya. Ang original na reklamo laban sa kanya dun sa COMELEC ay for perjury dahil ang pinakilala niya ay ibang babae, iba doon sa tunay na asawa niya. Di umano, yun yung reklamo. Na-dismiss po ito, although bring up later on nga yung possible disqualification doon sa COMELEC dahil nga mayroon siyang conviction for a crime involving moral turpitude at 5 years po siya dapat na, from the time the decision becomes final, 5 years po siyang disqualified. However, dito ang sabi ng COMELEC ay nagtagal sa COMELEC ang issue. Wala nang jurisdiction ang COMELEC, dapat ang reklamo ay ihatid na at doon umpisahan sa Senate Electoral Tribunal. I understand na may naka-file po na kaso doon sa SET, pero mukhang mabagal ang pag-andam nito. Sa totoo lang, bihirang-bihira ang nananalo sa SET or sa PET. Dahil nga, meron ka ng presumption. Dahil nanalo ka, nakaupo ka, ninibigyan po ng respeto ng ating batas and in many instances ng mga opisyales na na-elect ka na naboto ka na So, hindi ganun kadali na matanggal ka. So, yun po yung nangyari doon. Sabi ni Gail, ang pagpapakasal ko po, dapat both sides ay kagustuhan na makasal sila. To be fair or to be fully informed about this, marami naman din po, after namatay si Sir, after namatay po, marami pong nag-bash doon sa kay Ma'am Daisy Ray, lalong-lalo na online. Dahil nga, yun po, dahil nga ang nagsumbong siya over a matter that
pwede naman niyang i-file yan sa hukuman, yun nga lang, civil case lang siya. Pero hindi kasi maliwanag kung ano yung pakay niya. Parang gusto, dahil galit siya, gusto niyang patanggal sa pagkasundalo dahil iniwan siya. Parang hindi po yata tugma ang parusa doon sa kasalanan. Sabi ni Sweet Dreams, according to a recent interview from an AFP official, they already sanctioned Corporal Canlog on Daisy Ray's complaint, and she still went to Tulfo, who disregarded and disrespected the AFP's jurisdiction. Humble. According to her, during the show itself, sabi niya, hindi siya aware, nireklamo pa niya uli yata, hindi siya aware na na-dismiss na pala. So, hindi po siya na-sanction, actually dismissed yung kaso doon sa AFP. Sabi sa show, dismissed mismo yung kaso. So, I understand that the AFP itself did not want to take it up. Alam niyo, very sensitive ang AFP sa mga ganyang issues. Mga issue ng asawa, yung mga nangungulekta kung sino yung bibigyan ng pensyon, sino bibigyan ng sweldo, sinong i-consider na heir, sinong i-consider na asawa, and so on. Matagal po akong ma-appear sa mga courts martial sa AFP. At alam ko po yung dadaanan na proseso dyan. Sabi ni Red, magaling naman daw sana si Tulfo. Kung ikaw po naging professor niya sa college at naging mentor niya. Wag ako, grabe kayo. Sobra kayo ha. Wag naman po ganyan. Ako pa yung talagang sinangkalan ninyo. Sabi ni Boss TV, bakit kayo galit sa future president namin? Ha 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 ha. Hindi katulad ni VP Sara na tinulungan niya ang adik na para manalo, kaya nagkaletse-letse ang buhay ng mga, grabe naman kayo. Oy, thank you kay Roy. Thank you kay Roy para dun sa heart. Maraming salamat dito sa TikTok, nakakatuwa kayo. I mean, oo naman, pati naman sa Facebook at saka sa YouTube. Sabi ni Ma'am Jenny, ako'y nasaktan sa ginawa ni Tulfo kasi isang sundalo din ang tatay ko. See? Thank you kay Ma'am Cassie for the rose. So yun nga po, para ang tingin ko, ang best na dapat ipatungo, in fact, sinabi pala dito ni Senator Rafi, ito. Tapusin pala natin yung pagbasa. Matatandaan na dumulog sa programa ni Senator Tulfo ang fiancé ni Corporal Canlog na si Daisy Ray Saraos dahil hindi pinanindigan ni Corporal ang pinagbubuntis niya. According to Corporal Canlog, doon mismo sa program, hindi niya alam na buntis. At in-affirm naman ni Daisy Ray ito, sinabi niya, by the time, hindi niya muna sinabi pero nakunan siya. By the time na sabi niya, wala na. Dagdag pa rito ay napahiya si Daisy sa kanyang pamilya, kaibigan at komunidad ng last minute na umatras si Corporal sa kanilang kasal na nakahanda na. Pagkalipas ng ilang araw, nasawi si Corporal Canlog at isa pa niyang kasamahan sa isang military operation. Nang makainkwentro nila ang makakaliwang grupo. Ang tanong, tama ba na sisihin ang isang sibilyan na walang kinalaman sa tactical and operational command sa nangyari? Kung titignan po sana ni Senator Rafi yung manifesto, wala pong nagsasabi na kasalanan ninyo yung pagkasawi ni Corporal. Ang idinudulog po doon sa manifesto o ang sinasabi doon sa manifesto ay yung trato ninyo doon, ng trato ni Senador doon sa kay Corporal nung siya po ay i-feature sa kanyang programa. Yung pagtatawag ng duwag and so on. Hindi rin siyempre mawawala sa isip ng tao at ng mga mismong opisyalis na pumirma doon na posibleng isang dahilan nito kung bakit nasawi si Corporal Canlog. It's speculative right now. Gayunpaman, dahil siya po ay namatay, hindi po siya nagkaroon ng pagkakataon na masagot yung mga bintang sa kanya or masagot yung insistence na duwag siya. Simple lang naman po, kung siya po ay nabigyan ng pagkakataon na makipagsangguni sa isang abogado, mas magiging maliwanag kung ano ang lagay niya. Pero kung papanoorin nyo nga, may pananakot pa, may patatanggal pa daw siya sa army, meron pang makakasuhan nga siya ng vowsy at saka ng unintentional abortion.
medyo maano yun. And at that time, nasa area, nag-ooperate po si Corporal Candog. So parang sinasabi ng mga sa manifesto, hindi naman reasonable yon na nagpipilit kang makipag-usap sa sundalo samantalang mayroon naman maganda at rasonableng dahilan kung bakit hindi kanya pwedeng kausapin. Nasa operation siya at the time. Ito sabi ni Ma'am Oseng, the public sphere is not the appropriate platform for private issues where legal remedies are available. Scandal makes money for opportunists. Ay. Sabi ni Darkshade, kaya bukang bibig ni Tulfo yung ipapatanggal niya yung PFC kasi parang ganun ang gusto ni girl. Sabi ni John Paul Mendoza, is Mr. Tulfo the senator an American citizen? Hindi po maliwanag sa akin yan. Wala po akong any knowledge about his current citizenship. But I understand that si Congressman Erwin Tulfo, who used to serve in the US military, had issues nung siya po ay humarap sa Commission on Appointments. Although according to him, submiti na siya ng pagtalikod niya sa kanyang American citizenship. Sabi ni Sendong, di ako makamove on sa splice mini therapy. Makakaasa, hinihikayat namin ang lahat, sabi ni Senator Rafi, ng opisina niya, na maging mas mapanuri sa mga lumalabas na issue na maaaring ginagamit lamang ang patriotismo at serbisyo natin sa bayan para lang isulong ang ilan sa kanilang mga personal na interes, lalo na sa politika. Ayan na po. Ang sinasabi niya, yung manifesto na yon, na hindi naman sinulisit ng kahit sinong mga ibang mga kandidato dyan, o yung mga taong lumalabas ang pangalan nila bilang kandidato sa susunod na eleksyon, hindi naman nila sinulisit ito. Pero ang sinasabi niya, politika lang to. Itong manifesto na ito ay nilalabas purely for political purposes dahil mayroon sigurong kinakampihan na ibang kandidato. Okay, so, hindi ako sang-ayon dito sa panig nila na nagsasabing politika lang yan. Bihira nga po makilahok sa politika ang mga ang ating military personnel, active or even retired. Pero, pag retired ka na, pwede naman. Diba? Pwede ka naman makilahok sa politika. So, I do not understand why ginagamit niya itong dahilan na ito. Sabi niya, makakaasang lahat na mananatiling tapat sa ating AFP si Senator Tulfo, patuloy niya ring susuportahan ang mga panukala na magpapatibay sa ating mga kasundaluhan na walang sawang tumataguyod upang pangalagaan ang soberanya ng ating bayan. Motherhood na ito. So, ang tingin ko medyo, syempre, kailangan magmadali para maglabas ng statement, hindi masyadong napag-isipan yung kanilang statement dito. Bukod pa dito, there is no apology, walang pag-ako ng kasalanan o kahinaan, wala ding nod doon sa pamilya ng yumao. Bukod pa dito, nagdidigin lang siya doon sa kanyang original na panig na kampihan yung babae na nagrereklamo ng breach of promise to marry. Para sa akin, it wasn't a good case to begin with. In fact, it's kumbaga, may pwede namang magkaso si Ma'am Desiree. Pero hindi nga po maliwanag kung ano ang gusto niya. Ang feeling ko kasi, kadalasan, dudulog ka doon sa Rafi Tulfo in Action o sa mga ibang mga programang similar sa ganito kapag ayaw mo mag-file ng kaso o kung nag-fail yung justice system sa inyo. Doon kayo pupunta. Pero dito, wala pang failure yung sistema. At maaari naman siyang halimbawa, maliwanag na may administrative case sa Provo Marshal, pero sinabi rin nila doon mismo sa programa na dismissed na ang kaso. So, hindi po siya kasi, kumbaga, hindi mo pwedeng parusahan ang isang tao ng kasong administratiba, mawawalan siya ng trabaho dahil hindi siya nagpakasal. So,
Sabi ni James, bakit hindi po formal ang format ng document from the Senate? It is just a statement, sir. Hindi po yan resolution. Sabi ni Sam, hindi daw sincere. Sabi naman ni Ma'am Victoria, totoong may natutulungan si Senator Raffy pero ang estilo ay walang habas. Like yung babae or lalaki, nangangaliwa. Sana preno konti, lalong may mga anak. Parang overkill na bali walang kahihiyan ng mga anak. Sana hindi ganun kabulgar. Di ba meron ng isang time na mayroong ng sarili niya, nag-unalive ng sarili niya. At masakit yun. Yun, nakita ko medyo may apology. At sinabi pa nung taong yun na, huwag kayong mag-alala, sir, mamaya na ako. Sabi naman ni Sir Raffy at the time, to his credit, ay wag naman ganon. Pero, dahil sa sobrang agitated at takot na yung tao, tinuloy niya, supposedly. Dun sa mga nagsasabing may tama ako dun sa kay Senator Raffy dahil sa ginagawa kong ito, what are you trying to do? Are you trying to scare me? Kilala ko si Senator Raffy, humarap po ako sa kanya. Nung ako po ihim ng press, ganito po nangyari. Ang unang parang committee meeting ni Senator Robin Padilla, which is the Committee on Information, ay ako po ay ang kanyang guest. At tatanong ako tungkol sa mga plano ng OPS. Isa sa sa kasama niya na senador doon ay si Senator Raffy Tulfo. Mahihirap yung mga tanong niya sa akin. Katulad ng isang natanggal doon sa Malacanang press corps, in-explain ko yung circumstances noon. Tinanong din ako kung ano ang plano para doon sa mga fake news. Kung sa issue ng fake news, mayroon din mga katanungan tungkol doon sa mga vloggers. At nasagot naman po namin lahat yon. Wala po akong masamang experience kay Senator Raffy. Pero yung pagtatalakay ko dito, hindi ko rin binabagayan ang style niya. Kaya yung sinasabi ninyong may tama ako, may +1 ako, may anything like that, palagay ko, ang pakay ninyo ay manakot. Hindi po ako natatakot sa ganyan dahil ito ay diskurso, public discourse ito. At kung titignan pa nga natin, actually mabait tayo dito kay Senator Raffy dahil hindi tayo nagtumutulad sa kanyang style. He is still entitled to due process at ito po ay pinapahayag pa natin yung kanyang statement. In other words, hindi natin pinabayaan na yung side lang ni Corporal ang narinig, kundi ipinipresenta din natin ang kasagutan niya. But at the same time, nagbibigay tayo ng komentaryo. So kung may plano kayong manakot dito, I'm sorry, that does not work with me. And kung titignan ninyo yung record ko, how many I have faced down, including entire large organizations, including people who have tried to disappear me, hindi nyo po susubukan yung mga ganyan. Sabi ni Ma'am Cheryl, #no to Tulfo brothers. Sabi ni Ma'am Oseng, TIA is not a court of last resort, capitalizing on the plight of the poor using trial by publicity is frankly distasteful and cringy. Senator shouldn't behave like Jerry Springer. Sabi ni Ma'am Deng, in-overacting ni Tulfo yung programa niya para mag-viral at kumita. Yung binibigay niya sa guest, pareha lang yon sa kikitain niya sa istorya ng guest. Sabi ni Rodolfo Casulla, ang usapin dito ay ang kawalan ng respeto ni Senator Tulfo. Nakala niya siya lang ang nakakaalam ng tama at walang sino mang pwedeng mga tuwiran laban sa kanya. We thank you kay Ma'am Arellano, kay Dan Alhambra. Maraming salamat po kay ay para dun sa mga nag-follow tulad ni Ramil at ni Auharina. Thank you kay Kuletko at kay Casilea. At saka kay Sir Roy, kay Ma'am Carmina for following, at saka kay Boji, your creative hero. Si Chester's Voice rin, maraming salamat. Ang dami palang nagpadala habang daldal ako ng daldal dito. At saka si Melanie, dami na pala. Ayan. Dito naman sa YouTube, thank you kay Shorilyn sa iyong super sticker. Balik tayo. Sabi ni Ma'am Norma, malakas ang respeto. Sinungaling na senador, iniibang issue, wala siyang respeto.
nasa YouTube, sabi ni Tox, na kinakausap ni V. Tulfo si PFC Candog. Sabi ni Gail, pati ang legal wife niya na si Julie Licup, siniraan niya, naghugas kamay pa, but real pala, siya ang iniwan sa na legal. Oh, okay. Yikes. Sabi ni Mai Hiron, hello po, strike 3 na po si Tulfo. Mas masakit dahil may namatay tayong sundalo na lastly, masyado niyang verbally na abuse sa nga bells. Dapat lang sila mabash. Sobra. Sabi ni John Enanor, tama, kawawa yung mga katulad nating ordinaryong Pilipino na ang problema sa pamilya. Sabi ni Ma'am Lily Rose, kahit nga daw health secretary, ininsulto niya. Sabi ni Sir Tony, Tulfo has no moral ascendancy to preach morality when he himself left his wife and daughter. Sabi ni Arel Place, si Attorney Libayan lang po ang kinakasuhan ni Rapi Tulfo, 40 plus cases, favorite niya si Attorney Libayan. May nagsasabing, basa rin sa YouTube, attorney. Kanina pa po ako nagbabasa, talaga naman, no? Sabi ni Ma'am, ni Poging Pinoy, 1.7 na tayo sa YouTube, ha? Don't forget to like po, kasi sa 500 plus sa Facebook yata. Sabi ni John Paul, bakit kaya galit sa kanila, si Rafi and Erwin, yung utol nilang si Ben Tulfo, mas gusto ko pang panoorin ang bitag kesa sa RTIA. Sabi ni Tato, spliced, retired soldiers, what a pathological liar. Sabi ni Ma'am Marilu, sa mga hindi pa nakalike dyan, please like naman tayo, libre lang po, at share na rin. Salamat. Sabi ni Sir Romel, tapos pasok pa yung 2 Tulfo sa senatorial race, nakaka-PI. Speaking of PI, tumutuloy pa rin ang People's Initiative, ha, huwag tayong malilingat. Thank you, PI. Sabi ni Ma'am Elsa, hirap na niya talaga umintindi. Ang issue is yung kawalan niya ng respeto sa men in uniform. Hindi siya sinisisi sa pagkamatay ni PFC Canlog, susmiyo, ayaw umintindi. Sabi ni High Blood, kakatakot kung siya manalo, mas magiging oppressive times 2 times 2. Hi, good PM. Sabi ni Dixie, spliced, pero naka-hide na yung original video. Oo nga daw hinide na daw yung, yung original. Merong ilan lang na nakapag-download. Ingat din kayo sa pag-excerpt. Dahil ang alam ko, isa sa favorite nilang ikaso ay violation ng copyright. Sabi ni Orange Meaning, every time may mga sundalo at pulis tayong KIA, nakakadurog ng puso. Alam nyo, AFP pa lang po yan, yung mga pumirma dun sa manifesto. In fact, maraming gustong pumirma din. Pero, kung ako kayo at gusto ninyo na may pipirmahan din, dapat humiwalay ng manifesto. Pwede niyong gawa ng manifesto na we adopt the statement from the statement of officers, retired officers from the AFP. Dapat nga yung mga retired na PNP gumawa din sila ng statement. Dahil maraming beses na sila din po ay nadi-disrespect doon sa programa ni Senator Tulfo. So, para sa akin, it's time na rin siguro na hindi na tayo tumangkilik sa mga ganitong klaseng programa. Marami po kasi, I thank you kay Ma'am Emily, maraming tumatangkilik sa mga ganito because to be fair, minsan very entertaining din naman siya. So, para tayo yung mga amiron, pagka may nakita kang away dun sa kalye, pinapanood natin. Pagka may nakikita na aksidente, nagmimiron, may mga ganyan tayo na ugali. Gayon pa man, hindi na po nakakabuti para sa ating mga mamamayan yung ganitong klaseng programa. Bagamat mayroon siyang freedom of speech, sana maalala ni Senator Rafi na dahil siya yung isang senador na ng Republika.
At meron na rin pong obligasyon na siya po ay to act with courtesy sa ating mga mamamayan. It's not easy, alam ko. Dahil yan po ang style talaga na kinasikatan ng mga Tulfo brothers. Yun nga lang, may consequences ang lahat ng ito. Thank you kay Ma'am Emily at kay Ma'am Ann para dun sa sa roses at saka sa finger heart. Thank you very much. Sabi ni Dark Shade, di man lang nag-sorry si Tulfo. Ayan nga po yung yung misteryo dyan. Para sa akin, kung magda-damage control, then mag-apologize. Kasi wala naman mawawala sa kanya pagka ganon. Bagkus ay mapapatahimik, mapapalagay ang loob ng pamilya at ng mga nakikisimpatiya dun sa pamilya nga ng yumao. Thank you kay Anspan. Sabi ni Ken, may mga kakilala akong lumapit sa RTIA pero hindi nila pinansin kasi hindi naman daw na mag-trending. Mga kabitan lang gusto nila, magre-reklamo sana yung mga yon sa amo nila. Unsubscribe ako after malaman ko yan. Thank you kay M. Ano sin ba itong? Oh, thank you kay M. M ba yan o Emily? Raging Potato says, oops, pag umatras, pag tumaas sa posisyon, pag may nagreklamo sa RTIA, kasabwat AFP, PNP, baka ubos yung mga men in uniform. Kasabwat? Kasabwat o katunggali? Mga men in uniform natin, mag-ibang bansa na lang. Thank you kay Ma'am Anspan, kay Maria Dolores Dalag, at saka kay RNB. Ayun, si Ma'am Emily nagpadala rin ng chocolates. Thank you very much po. Sabi ni Eric Francisco, hindi pa lang nagkakaisa ang mga empleyado ng gobyerno na inihiya sa programa at naapektuhan ang kalusugan. Sabi ni Nenito, bilib ako kay Rafi kung may gagawin siya doon sa lumabas na gumagamit ng pulburon ang leader ng bansa. Alam na, Senado na. Sabi ni Jamie Moore, dati praise ko ang RTIA. Sa araw-araw ko panood noon, marami na rin na hindi na ako agree katulad ng first episode sa kaso ni Aura. Ay oo, na hindi siya nakikinig sa explanation ng police at kung ano-ano na ang sinasabi against the police. Para sa akin, ako kasi, in the start of my practice, talagang tumutulong ako sa mga kawani ng AFP at saka ng PNP. Yun talaga po ang kasi they really can't afford yung mga mamahaling mga abogado and so on. So in the early days, yun po yung yung aking parang social responsibility. Ang mga abogado kasi nire-require na every so often magkakaroon ng mga pro bono cases. So ang problema minsan ang dami-dami naming pro bono. Pero ang prioritize ko talaga pro bono, police at saka AFP. Tanong niya pa po sa mga kliyente ko. Ano yan? Sabi ni Blasco, ba't ba kayo nagagalit kay Serapi? Mas mataas siya sa presidente at sa mga men in uniform. Diyos na buhay yun sabi nga pa ng ibang mga supporters niya. Hi, thank you kay Ma'am Anspan. Sabi ni Liam, ay po, tamang hindi tumakbo ng presidente yan si Tulfo. Na yan, puro kabit-kabitan. Oh my goodness. Sabi ni Nenito, nung hindi pa nagsenador yan, bilib sana ako. Ngayon wala na, akala niya siya lagi ang tama. Sabi ni Sweet Dreams, we saw a video of RT in Bandagulan mode with the police chief of Las Piñas. Akala niya hindi siya uurungan ng official. I cringed on the scene when RT went on and he still does it. Shameless. Actually, napanood ko din yun. Nasagot nga siya Thank you ulit kay Ma'am Anspan. Oh, sabi ni John NNR, pinag-relatan niya si Attorney Acosta kung bakit di mabigyan ng abogado sa PAO yung nagreklamo kasi yung kalaban ay may abogado na daw sa PAO kaya conflict of interest daw. Pero pinipilit pa din niya si attorney. Actually, opo, I understand that was the case for a while. Hindi nyo kasi pwedeng pilitin talaga
ang counsel pagka may posibleng conflict of interest. Kaya nga po mayroon mga ibang although I understand that the Supreme Court has issued a directive na sinuportahan yata ng DOJ na kung hindi naman the same court maaaring kumuha din ng pwedeng PAW din kahit may possible conflict. Kasi marami raw po ang hindi nakaka-afford ng abogado. So ako, para matulungan na lang yung ibang mga litigants, kumbaga, inire-refer ko sila sa iba't ibang mga free legal aid tulad ng sa UP Office of Legal Aid. Ang mga law schools po ngayon ay mayroon na pong mga legal aid programs kung saan tumutulong sila sa mga indigent litigants. Kumbaga, yung mga nadadawit sa kaso, kailangan ng abogado, hindi maka-afford, may conflict of interest sa PAO, pwede po sa UP. Maaari, I think Ateneo has na rin, meron din yung ibang mga law schools. Ang IDP din po ay may free legal aid, also for indigent. So maaari din po kayong humingi ng tulong doon kung sakasakaling kayo po ay masabihan ng PAO na hindi nila pwede tanggapin ang kaso ninyo. Sabi ni Vince, sa mga bumoto kay Senator Tulfo, iwasan yung mag-isip ng malalim o wasto para siya pa din ang iboboto nyo. Ganon? Sabi ni Popoy, actually, I told my sister to stop watching RTIA. Believe it or not, may epekto sa personality at attitude after habitual na watching. Hindi siya angkop sa mental health. Yikes. Kung sa bagay, it does have some kind of effect. Hindi ko lang pa sure. Magtatanong ako sa mga, actually yung anak ko psychologist So pwede magtatanong ako ng mga ganun. Nasasangguni ako. Sabi ni OBM, ang panakot ni Tulfo ngayon yung Senado, kaya dapat pag tumawag RTIA, dapat sumagot ka. Ang ayoko yung ginagamit yung opisina halimbawa ng Senado, yung mga may threats na pati-detain sa Senate and all that, kasi alam nila na hindi na-review ng hukuman, na hindi nire-review ng ating Korte Suprema yung mga actions ng Senado dahil kung equal branch po sila or bihirang-bihirang makialam ang hukuman sa mga issues na gano'n. So, parang kawawa talagang ang laki ng pagkakataon na magkawawa ng tao kung hindi maayos yung pagkagamit ng mga senador ng kanilang powers as legislators. Sabi ni Tony Amor, did you see the interpellation of Senator Pia Cayetano on the Seafarers Act that residence and domicile under Philippine law is different? Tulfo insisted it's the same. Naku, si Senadora Pia, honors yun. Magaling na abogado si Senadora Pia bago siya nagsenadora. So ako, I wouldn't argue with her on what the law says, particularly on definitions. She knows her stuff. Sabi ni Circle 8, isa siya sa dahilan kung bakit di na nirerespeto mga pulis, ang bilis niya magpatanggal sa trabaho. Alam nyo, isa po yun dun sa inaalala ko. Admittedly, meron talagang mga bad eggs sa PNP at kahit sa AFP. Pero naaawa ako dun sa mga nadadamay. Common na common, lalo na sa PNP. May kasalanan yung boss nila, higher ranking yan. Ang gagawin, i-blame yung lower ranking. At dahil lower rank yan at wala pang kapit, walang kilalang politiko, o walang clout on his own or her own, natatanggal yung mga yun o kaya naaantala ang kanilang mga karir. Pag maaga pa lang at ganun ang nangyari sa pulis, ang laki ng chance na sila ay mahatak na dun sa mga katiwalian. Kaya isa din po yun kung bakit dapat fair tayo pagdating sa ating mga law enforcers. Hindi ko mo ba't police automatic sasabihin nyo, abusado tong taong to, and all that. Madali kasing mag-akusa. Pero sa totoo lang, pag ikaw ay nasa gobyerno, ang laking bigat sa isipan niya na kinakasuhan ka. Hindi mo talaga magawa ng maayos ang trabaho mo pagka may kasong nakabitin sa iyo, sa ibabaw na yung kumbaga any moment now, baka patawag ka ng hukuman and so on. So kami talaga, ewan ko, ako at saka like si Attorney Ahmed, marami kaming pro bono doon sa mga PNP tsaka sa AFP precisely because alam namin na kailangan sagipin yung mga matitino yung talagang mga walang kasalanan
na sila yung nagdadala ng bintang kasi either naduduwag yung boss nila or yung boss nila kinasuhan at dinadamay na lang rin sila. Tapos kung may kaaway ka pa doon sa loob ng organisasyon o doon sa loob ng PNP, ang dali mong matatanggal kasi bintang lang ang bigat na. Sa totoo lang, sa haba kasi ng history na parating na pagdidiinan, na pagpapansin yung ating mga law enforcers at maraming iniisip ng mga tao na ay, pulis kasi yan, kaya corrupt and so on, dinudugtong kagad, wala pang due process. Para sa akin, nakaka-demoralize yun at nakakadagdag doon sa katiwalian. Dahil nga, nawawala na sila ng career paratang pa lang, akusasyon pa lang. So, for me, it is important also for us not to show na alam natin kayong mga law enforcer, malapit na nga kayo sa na masaktan, in action, masawi habang kayo po ay nagpoprotekta ng taong bayan o gumagawa ng inyong trabaho. On our end naman, irespetuhin natin ang ating mga pulis until proven otherwise. Diba? Until alam natin na itong taong ito ay may sala, may kasalanan sa lipunan, may kasalanan sa atin, bigyan natin sila ng respeto kahit para sa uniforme man lang nila because of the fact na sila po ay nagsiservisyo sa taong bayan. Alam ko na this gets so much publicity. Thank you kay Dan. Ang laki talaga na binibigyang publicity ng media kapag ang inaakusahan ay law enforcer o kaya sundalo. Because nga, syempre, naintindihan ko yung interest in that. Pero para sa akin, defeating din yan. Nadidemoralize yung mga sundalo, nadidemoralize yung ating mga pulis, especially pag mababa pa yung ranko. So if we want a police force we can be proud of, then let's be proud of them also. Yung respetuhin natin, yung kanilang opisina, respetuhin natin yung uniforme. Pag napatunayan na sila po ay tiwali, ay yung, hindi na sila entitled to respect of the uniform dahil sila mismo ang lumapastangan sa respeto na yon. Sabi ni Gail, meron ba tayong Senate President? Uy, bakit? Ano nangyari? Anong nangyayari? Sabi ni Corazon, naming winasak na pamilya ni Raffy Tulfo sa halip na ayusin ang maliit na problema, pinapahiya niya sa buong mundo, kaya malaki ang epekto sa mga anak. Sabi ni God, malinaw lang na lumabo na ang ulo ni Sir Raffy sa dahilang wala nang sino mang nanungungkulan na dapat kontrahin ang mga pagkakamali na malinaw niyang namang ginagawa. Nagtatago siya sa pagiging media at senador. Ay. So ayun na nga, ang statement ni Senator Tulfo sa aming larangan lang, in our opinion, ay kulang or mahina. Parang ang pinalalabas dito ay politika lang ito. At ang ginagamit niyang ebidensya ay lumabas ang manifesto matapos lumabas yung survey. Para sa akin, hindi po yan ebidensya. Ito nga po ay wake-up call. Nakita po mismo ng mga signatories na ito tumataas, very popular itong taong ito. Pero may danger kung siya po ay mananalo. Ang manifesto na ito ay hindi lang po directed kay Senator Raffy, kundi dun sa mga taong very willing na suportahan siya. At dun sa mga tao na nalilinlang o naloloko na iniisip nila na tama ang ganitong klaseng entertainment o ganitong klaseng paglilihis sa proseso natin sa hustisya. While we understand na hindi po ganon ka-responsive para sa ordinaryong mamamayan ang ating justice system at naghahanap sila ng sasaklolo sa kanila, yung ganito ay nakakalinlang ng ordinaryong mamamayan. Parang iisipin tuloy nila na hindi mo kailangan sumunod sa proseso. Ang kailangan mo lang hanapin ay isang taong maglalakas loob na mampapahiya, mumurahin, hindi na mumurahin yata, basta mampapahiya, mang-iinsulto ng mga kawani ng gobyerno na kadalasan ay gumagawa lang ng kanilang trabaho. Ang kailangan natin ay ang paghihikayat na matuto ang ordinaryong mamamayan sa mga proseso ng katarungan nang sa gayon makahanap sila ng hustisya. Yung mga ganitong klaseng shortcut, nagiging popular yan yung mga, kunwari, kawang gawa ng mga TV programs or radio programs, kung ang totoo niyan ay nagre-refer lang naman sila. Mas nagkaka-empower tayo sa ating mga mamamayan kung tuturuan natin sila kung ano ang dapat gagawin nila. At kung halimbawa, may pagkakamali
at nauubusan sila ng mga remedyong legal, then maaari naman natin silang tumulong na magpetisyon sa gobyerno natin na baka magawa ng paraan na maibsan naman yung nangyari dito sa ating mga mamamayan kung sakasakaling biktima sila ng kawalan ng katarungan. So, muli ang problema talaga yung mga ganitong klaseng programa na parang nag-o-offer ng solusyon na wala doon sa proseso ng katarungan. Hindi tuloy natututo ang taong bayan tungkol doon sa sa proseso. And even worse, what they learn is that there is a shortcut. Mayroong paraan, kailangan mo lang maghanap ng tamang tao. Hindi po ganun yun. Dapat institutional ang support natin. Dapat nire-respeto natin yung sistema at mga institusyon. Pero kung may mali sa sistema, yan po ang tamang dapat dinudulog natin sa ating sa media. Kailangan bigyan ng pansin. Kung mali. Kung hindi responsive ang batas, that's what our legislators are for. Yung mga ganitong klaseng programa, they miseducate the public. Nagtuturo ng shortcut. Tapos hindi natuturuan ng tamang proseso. If we really want to help, ang mga programa ay dapat nagtuturo. O kayo po, ganito ang susunod na step. Ito ang kailangan ninyong gawin. May problema, wala kayong abogado, dumulog sa PAW. Meron din po mga free legal aid. Kung ito po ay nasa proseso na at kailangan ninyo ng representation. Kung hindi nyo naman naiintindihan, i-explain namin yung proseso o kung bakit ganito yung mga nagiging desisyon. Hindi po kasi lahat ng tao ay nakakaintindi na pagka natalo na sila, pagka mali na yung akala nila na meron pa silang magagawa ng paraan. Minsan, sarado na, tapos na yung kaso. Kung naghahanap sila ng hustisya, ang unang tulong na magagawa natin dito ay i-explain natin sa kanila kung anong nangyari sa kanila. At kung sakasakaling may kawalan on their part, may nawala sa kanila na naapi sila, yun po ang pupunuin natin. Tutulungan natin na kung merong nawala sa kanila, we raise funds for education, we source scholarships para sa mga anak nila, baka maabutan sila ng konting tulong, maipadala kung saang institution sila tutungo, and so on. May mga institutions din na sumasagot sa mga ganun. Hindi po kadalasan, yun na nga a lot of our politicians and wannabe politicians and people like this, and entertainers, itong kakulangan ng hustisya, it works for them Kaya ayaw nilang ayusin. Gagawa na lang sila ng programa na akala mo tumutulong pero sa totoo lang hindi. Sa totoo lang nas nakakapabigat pa sa lipunan. Kasi it aggravates the lack of information. It aggravates yung kakulangan ng kaalaman ng ating mamamayan tungkol sa sistema. So, yun. So, maraming salamat sa, ayun, sabi ni Good, cut the process, ika nga ni Serapi, sabay bigay ayuda sa nagre-reklamo dahil may content na ang RTIA. Sabi ni Paulo Tanam, at ang mahirap ang mag-asta na dalubhasa sa harap ng mga dalubhasa. Katulad sa ginawa niya kay Sec Herbosa, may insinuation pa ang mga doktor ay nagka-junket. Samantalang hindi niya naman alam. Yun nga po. So, also, meron ding epekto dun sa yung asta ba. Maganda sana na natuturo natin, di ba? Dito, maraming nag-aano dito sa akin na, bakit ganyan ka naman magsalita? Bakit kung makasagot ka sa mga trolls, ganyan? Dati sumusunod ako sa iyo pero ngayon parang may hate na. Teka muna. Pagka sumasagot ako, in the same way that you are accused, masama yon. Pero hindi nila nirereklamo yung mga programang katulad ng ganito o yung mga pag-aasta ng ilang mga opisyales as though yun nga, mas marunong pa sa mga dalubhasa o mahilig magputol-putol ng proseso o mag-shortcut at pinapalaganap pa ang maling kaalaman tungkol sa paglilihis sa tamang proseso. So, doon na nagtataka Ang laki ng difference Parang acceptable with certain people and then unacceptable with others. Or siguro ayaw lang nila talaga sa akin. So, ito sabi ni Popoy, Tulfo I guess will be an impulsive, aggressive, and histrionic president.
Mas malala pa yan sa current president. Baka biglang mag-declare ng digmaan without prior consultation and study. Okay? Sabi ni Rick Poole, bakit hinahayaan ni PBBM na gano'n ang mga alter ego niya at sa tao na sangay ng eskutibo? Yan po yung style of governance niya, ma'am. Sabi ni Ronald, wala daw kinatatakutan si Tulfo, ba't tumiklop siya sa PCSO? Dahil ba sa pera? Okay. I don't know, open for conjecture yan right now. Sabi ni, naulit ko na pa rin. Sabi ni Ma'am Bicola ng makulit, ginagawang stepping stone ng SRT, ang RTIA, because he knows that Filipinos are most likely gullible. Sabi ni Chester, ang nakakalungkot sa bansa natin ngayon ay yung mga nasa legislature ay umaastang kala mo nasa judiciary. Kaya nga ang gusto ko talagang hikayatin ay yung education, yung voter education. Marami na naboboto dahil sila po ay sikat or for kinukuha ng mga political parties para sila po ay manalo. Meron dun sa political party na yun na sikat, kumbaga. Yung kasikatan is a means to an end. Kung magboboto tayo, kung hindi man lang natin kayang makaboto ng mga dalubhasa, sana yung may puso. Para sa akin, yung mga katulad ni Senator Robin, na favorite si Senator Robin, halatang-halata na ba? Hindi, Senator Robin, halimbawa, ang dami nagsabing artista lang yan. Pero sa totoo lang, nakita ko na nagtatrabaho siya at saka nag-aaral. Hindi siya yung basta nagsasabi lang na he doesn't speak out of turn. And minsan, pag kami pagkakamali siya, nag-a-apologize siya. Yun ang para sa akin, if we cannot get yung ideal na matalino, na dalubhasa na, and all that, kumuha naman tayo ng may puso. Sabi ni Ma'am Cheryl, legal po ba as senator si Raffy Tulfo ay nasa kanyang programa? Yes, ma'am. Ang mga bawal, mga abogadong maapit sa korte, bawal po kami. Sila hindi. Hi, good morning kay Charlene Niabs, who's watching from Vancouver. Thank you po. Sabi ni Ian, I don't watch RTIA kasi para kang wash out version ni Jerry Springer ay. Sabi ni JV, di mo masisisi yung mga tao na walang tiwala or ayaw sa mga pulis dahil kay Duterte lang sila nagtino. Mula traffic enforcer hanggang general, may karanasan na talaga ang taong bayang may umaabuso. Thank you kay Ma'am Shardini, kay Andresa at kay Dan Alhambra para sa mga roses at saka sa mga gifts ninyo sa TikTok. Yun, sabi ni Fernando, sa 4 na binoto ko, Robin lang nanalo at number 1 pa, tapos ng criminology. Sabi ni Roy, napanood kong live noon sa RTIA yung sa Sundalo. Sabi ni God, Sir Raffy should make up his mind. Being a senator, being a media man, toxic na siya masyado without him knowing, me watching from Japan. Sabi ni Ma'am Cheryl, instead na lumabas sa kanyang programa, sana mas naglaan siya ng oras para mag-aral pa ng batas. And last 2, thank you kay Josel, sabi niya, finally naka-live din, di mo ingat parate. Please say hello to Dion, your number 1 fan. Si Dion po ang aming assistant. Okay. So, thank you rin kay Ma'am SP, nakahabol po kayo, pero patapos na tayo. Sabi ni Ma'am Jamie, tama, sabi ni Raffy, maayos naman daw ang current administration, bakit daw hindi na lang suportahan? Maayos para sa kanya kasi siya ang bet ni BBM sa next elections. Nakalimutan na mga anomalies like for example, ang PCSO. Ay, mahirap rin talaga. Thank you kay Ma'am Anspan, kay Ma'am Charlene. Okay, so maraming salamat po sa lahat ng sumubaybay sa live natin po ngayon at nag-participate, lalong na lahat ng nag-participate. Salamat sa lahat ng nagpadala ng super chat at super sticker. Si Chorillian, Shelly, 2 beses, kay Yer Elasras, kay Ma'am Josel, at kay Kunyang. Thank you very much po sa inyong
pagpapadala. At thank you very much po dun sa mga napakaraming komento ngayong araw na ito at marami pong nanonood, maraming nag-like, nag-share, nag-follow. So, para dun sa hindi pa, paki-follow naman po both sa TikTok, sa Facebook, at saka subscribe dun sa aming YouTube channel. May issue na naman po tayo sa possible throttling sa ating Facebook account, yung Luminous by Trixie Cruz Angeles and Ahmed Paglinawan. Hanapin niyo lang po at follow para matanggal yung throttling. The more people follow and the more people who comment there, madidefeat natin yung algorithm ng Meta. So, hindi po pwedeng papabayaan natin na yung mga trolls na hinahire using our tax money ay magtutuloy-tuloy sa kanilang pagre-report ng mga accounts who simply spread information or criticize the government in a way that they cannot even answer. Yun nga palang nakalimutan kong banggitin. Napansin niyo ba dun sa conversation na pinost ni Madam Maharlika na sila mismo nahihirapan sagutin at humihingi ng tulong na i-take down na lang yung mga accounts na hindi nila masagot? Ibig sabihin, kulang talaga sa kaalaman at kulang na kulang din talaga ang ahensya ng gobyerno in charge of these communications. So, ewan ko ba, mahirap na talaga maghanap ng mga ng marunong. So, thank you very much. I hope you enjoy the rest of your night. Ingat-ingat po ang lahat. Pangalagaan po ang inyong kalusugan. Kailangan pa po kayo ng ating bayan. We will see you tomorrow and I hope you're having a good long weekend. Good night.